Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Happy Tuesday, mga kasambahay! Isa na namang meaningful morning ang aming hatid sa inyo. Oho, dahil this May 5, 2026, marami tayong special guests na mag-meet for our exciting topic. Yes, kaya samahan niyo kami dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! At siyempre mga kasambahay, para mas masaya ang ating morning, isang special recipe mula pa sa Iloilo ang ituturo sa atin mamaya ni Chef GJ Francisco. Good morning, morning po, Chef. Good morning. Good morning. Ayan, at hindi rin mawawala ang ating usapang pangkalusugan dahil ngayong araw aalamin natin kung ano ang koneksyon ng hypertension sa kalusugan ng ating mga mata. Kasama natin mamaya si Dr. Kevin Tan. Hypertension, ako po, mga high blood. Pero alam nyo ba na ang paboritong kape ng marami ay pwede namang gawing art. Particular na painting. Kung paano, alamin natin mula sa mga kasama nating special guest this morning. Kaya abangan at kilalanin natin siya mamaya. Ayan ang mga gawa. Kita nyo naman, no? natin, yung artist natin. Pa-mysterious pa, oh. Parang ang classic ng isa. Tapos si Ian pala yung no? Uy, okay. Biglang gano'n, no? Pero ang interesting niya feel ko na magiging tayo, artsy tayo today, di ba? Kayo ba, meron na ba kayong mga naiisip na subject na gustong i-paint? Kape din. Kape din? Nasa isip Kape na gawa sa kape? gusto ko kasi magmag lang, wag mo lang pahirapan. Kung pwede nga lang, Madali lang dapat sa akin. stick lang na. Kayo may mga naisip na ba kayong... Ako, feeling ko ang subject na gusto ko in-paint ay English. Hindi ba? Ibang subject yan eh. Ano ba yun? Ibang subject eh. Guluhan na ako Alam mo eh. kung i-paint. Sige, si Celine naman, Celine. Ako, palagi kong pinipaint mga landscape. Gano'n. Si Ira. Ako baka yung lulutuin na lang ni Chef Ma. Ay, ang Parang choir Sa akin siguro ano lang din, parang environment lang din. Pero alam ko ba, di pa ako Environmentalist ka makapag-decide pala eh. Parang mga araw, puno, yung mga madadali. Magiging sa lagubang yun ulit. Talagubang. Karapata, ganyan. Huwag naman. Tapos na tayo dun. Move on na tayo. Talaga sa nature si Ian. Yun yung pipaint natin. Pero bahala na mamaya. Kayo naman mga kasangbahay, kung gagawa ka ng sarili mong coffee painting, sino o ano ang ipipinta mo? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Pero bago ang lahat, time check naman tayo. Ngayon ay 6:40 a.m. And it's time for public service. Mga kasambahay, pinalawak na ang maternity benefits and gynecologist care benefits ng PhilHealth para sa bawat kababaihan. Pwede nang mag-avail ng mas malaking benefits para sa normal delivery, cesarean, dilation, and curettage, at iba pa. Sa lahat ng PhilHealth accredited hospitals po yan. Bukod pa dyan, maaari ring mag-avail ng urinalysis, HIV testing, ultrasound, at iba pang diagnostics para sa antenatal care para sigurado pong ligtas ang pagbubuntis. Para sa kumpletong listahan ng care packages at diagnostics, bisitahin niyo lamang po ang Facebook page ng Philippine Health Insurance Corporation sa PhilHealth Official. Yon, another good news naman po para sa ating mga overseas Filipino workers. Inaprubahan na po kasi ang Overseas Filipino Workers Preference Rating sa mga qualified OFWs base po sa haba ng overseas work o kaya
foreign employment and work performance. Ibig sabihin po, simula sa civil service examination sa August 9, 2026 lahat po ng qualified OFWs na may general rating na hindi bababa sa 70 points ay pwedeng mabigyan ng additional na civil service exam points na ayon po sa Civil Service Commission guidelines. Pwede pong mag-apply dito ang mga working, magwo-work pa lang at dati nang nag-work sa ibang bansa. Pati na rin ang mga OFW po na may kontrata na pero hindi pa nakakaalis sa bansa. Para po makita ang basic qualifications, puntahan lamang po ang Philippine Civil Service Commission Facebook page sa @civilservice.gov.ph. That's right. Oh, may baon din akong good news. Sinimula ng Pure Gold ang ika-2 taon ng Hakot Relay Series ngayon 2026. At ang Iloilo ang piniling lungsod para sa unang takbo. Noong April 25, nagtipo ng mga manlalaro mula sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Kasama na ang Bacolod, Cebu, Antique at Panay sa Iloilo Sunset Boulevard para sa isang masaya at makabuluhang karanasan. Bukod sa excitement ng relay race mismo, nagbigay din ng event ng live performances mula sa mga sikat na Pinoy hip-hop artists na sina Skasta Cleavy at Flo G na talagang nagpainit ng atmosphere para sa lahat ng dumalo. Pero higit sa isang simpleng race, may mas malalim itong layunin para sa bawat Pilipinong pamilya. Sa panahon ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at gasolina, nagawa ng Pure Gold na pagsamahin ang kasiyahan at practical na tulong sa isang event. Umuwi ang mga kalahok ng may finishers medals, grocery bags at event merchandise. Mga bagay na maaaring gamitin ng kanilang pamilya sa mga darating na araw. At hindi pa ito natatapos. Inaabangan pa ng marami ang susunod na leg ng Hakot Relay sa South Luzon at meron din sa Metro Manila. Kaya abangan niyo yan. Punta na mga youngster na. Ang saya Youngster na. Punta na mga sa! Ang saya na mga ganyang fun Mga yan. event. Kasi ang daming giveaways niyan. True. minsan. Pag umuwi ka, para kang Grocery. Yung mga loot Grocery talaga yung dala. Eto naman ang ating weather update for today. Dito po sa Manila, matindi ang sikat ng araw na papalo sa 26 to 35 degrees Celsius at 10% lang po ang tsansa ng ulan. Huwag niyo pong kalimutang uminom ng sapat na tubig at magsuot ng sun protection tulad ng sunscreen, long sleeves o kaya sombrero or payong pwede din naman yan. At sa Cebu naman, nasa 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius ang ating temperatura at wala pong chance na umulan. Kaya sa mga maraming labada, this is your sign na magsimula at isampay na po yan. Huwag lang masyadong magbabad sa ilalim po ng araw, lalo na pagdating ng tanghali para safe ka po during your errands. I saw the sign. O, ito naman, sa dako naman ng Davao, maglalaro sa 24 to 34 degrees Celsius ang init at 10% lang po ang chance of rain. Kaya kung medyo nahihilo, nakakaramdam po ng mga matinding pagod habang nasa labas, humanap na po muna kayo mga kasambahay ng lilim tsaka mapapagpahingan ninyo. At kung kayo naman po yung makakita ng mga nahihirapan at sobrang naiinitan ngayon, sa panahon ngayon, lapitan na po natin agad at tumawag na sa emergency hotlines kung kinakailangan. That's right. At sa ating namang sunrise and sunset lovers, sumikat na po ang araw kayo ng 5:32 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:14 p.m. Para naman sa ating coffee and art lovers, perfect na perfect itong next na topic natin para Yan sa na. inyong mga kasambahay. Kasi alam naman natin, di ba, yung kape, pampagising yan eh. Oo. Di ba? Yan yung Energy. ginagamit talaga natin pampagising. Pero alam nyo rin ba mga kasambahay na pwede rin niyang gawing painting? What? Painting! Ngayong umaga, susubukan natin ang isang kakaibang art activity. Yan ay ang coffee painting. At para turuan tayo kung paano yan sisimulan, kasama natin si Mr. Wilfredo Yeye Calderon. Good morning! po, Sir Yeye! Good morning! Good morning! Good morning po. Good morning, Kuya. Good morning sa lahat.
Salamat po. Actually, pagpasok pa lang po namin dito, kanina sabi mo, wow, ang gaganda ng mga paintings. Ah, Hindi yes. kami makapaniwala na gawa po lang yan sa kape. Sa kape. Oo nga. Pero sir, bakit niyo po naisipang gumawa ng painting gamit ang kape? Okay. Nagsimula ang lahat nung nasa Singapore ako eh. That was 2014. Kasama ko yung wife ko, no? Actually, nung time na yon nagpipinta na ako, pero naubusan ako ng pintura, ng watercolor. Then sabi niya, pagluluto kita, pero i-portrait mo ako. Ako, ang hirap ngayon, no? Pa-portrait, wala akong pintura, wala ako. Pagtingin ko sa kitchen, kape lang. Iyon. Kape na powder. Alakan toyo, no? Pag tinta ko, mga amoy, hindi naman. So, sabi ko, sige, pipinta kita. Pero kape ang gagamitin ko, ha? Gumawa ko ng yung powdered coffee, minix ko ng warm water, then hanggang sa madilute, doon ako nag-start. Ang galing. And then, portrait ko siya, I think 40 minutes, tapos. Grabe. Then, binakita ko sa kanya, nasa na masarap na pagkain. Diyan nagsimula ang kape. Okay. Pero during that time, ang coffee kasi nagsisimula na ng 80s pa. O 80s. Pero yung mga Chinese kasi, ginagamit na nila yung hindi lang coffee, kasi yung tea. Pang background sa kanilang Chinese painting. Ngayon, naging nung 80s, naging yun parang may mga artists na nag-explore at gumawa ng coffee painting. And then, yung time na yon, yung coffee kasi, syempre, kape yan, anong magandang mga binder o yung para ma-preserve ang coffee. So, nag-isip ang mga artists, yung iba sa pambansa, pwede natin i-mix ng honey. Yung iba naman, nag-mix ng ng egg yolk. Okay. Parang yun, egg and coffee, no? Almusal na yun. Mas okay. And then hanggang ngayon, marami na rin nag-appreciate. At globally, merong mga grupo like yung International Watercolor Society, in-introduce nila yung painting, yung coffee painting. Kaya dito sa Pilipinas, marami na rin nagko-copy. At merong isang kaibigan ako, nagtayo nga ng grupo, ito yung Coffee Artists Philippines. Tinayo ni Anway Puwa Ganyo. So ngayon, ang dami ngayon na nakakakita na itong kape pala, magandang na potential na alternative medium para sa painting. Para sa painting po, no? Pero ano po, sir, sa nabanggit niyo po kanina na nagpe-paint po kayo dati na bago pa yung kape. Pero ano po yung tingin niyo parang pagkakaiba nito? Okay, kasi ako is a watercolor artist. Siyempre, ang kape kasi, kailangan ng tubig. Ang watercolor, kailangan din ng tubig. Ang pagkakaiba niya is isang kulay lang yan. Unlike dun sa watercolor o yung ibang medium like oil paint, acrylic, iba-ibang kulay. Dito, matututo tayong tinatawag na tone values. Yung tone values, siya yung nagbibigay buhay. Di ba, pag black and white, makikita mo, buhay siya kasi may dark, may light, may highlight. Yun yung tone values. Pag gumamit ka ng kape, nadi-develop yung skill na yun Galing. Nabibigyan mo siya ng buhay na isang kulay lang. Monochrome. Kaya pag ikaw natuto talaga magkape painting, lalong gagaling ka pag napunta ka na sa kulay. Kasi ang dali di ba? Pag may kulay, ang daling mag-separate ng mga images, subject. Pero pag yung kape, hindi. Kailangan extreme mo. Kung kailangan i-dark mo. Pero mamaya, papakita kung paano i-dark Pero yan. sir, masasabi ba natin na medyo advanced po yung coffee painting? Hindi naman, kasi matagal na, di ba? Matagal na siyang ginagamit. Ang maganda lang dito sa kape is alternative medium siya para sa mga, marami kasing mga artist dyan sa atin na hindi kayang bumili ng art materials. Eto na, punta ka lang sa tindahan, pabili ka ng isang stick. Coffee stick. Isang stick. You can create one painting. Coffee, di ba?
Kaya yung, lalo na sa atin, maraming mga talented dyan sa mga baryo, o sa malalayo, no? Hindi na makakarating naman sa atin, sa city, bibili ng materials. Ito pwedeng gamitin. Pero Kaya magkano maganda. po yung bentahan po natin once na makagawa na po Paano tayo ng pinipresyohan painting? yan? Yung sa inyo, hawag po yung sa amin kasi Hindi. baka walang baka walang bumili. Baka 5 pesos. Katumbas lang nung kape yung sa Mas mahal pa yung kape. Kaya sabihin ko to, kasi nga, syempre at least kilala na ako, no? May background na ako. Kaya yung level ng aking presyo, hindi ko siya nilalayo sa aking painting, lalo na sa watercolor o sa acrylic. Hindi ko masyadong nilalayo. Kasi yon. Pero pag nagsisimula ka kasi, pag nagpinta ka ng isang bagay, no? Unahin mo muna yung ganda ng iyong pinipinta. Then later na yung kung mabenta. Ngayon, pag nabenta na yung painting mo, for example, ito na 9x12, no? Yung painting na to 9x12. So pag nabenta siya, for example, the 500 as a beginner, 500. So, doon ka na magbe-base ng yung painting. Unti-unti. Halimbawa, Galing. 15x20. So, i-times mo yung width and length. Ang total na yon. Tapos, i-divide mo ngayon doon sa 500 pesos. Kung yung per inch mo, yun na yung presyo mo. Like starter. Pero pag habang tumatagal ka na, of course, syempre, nandyan na yung creativity mo, nandyan yung effort mo. identity rin po. Oo, tsaka syempre, i-add mo na lahat ng mga materials, like yung papel. Syempre, yung kape mura, pero yung papel medyo mahal. Yung brushes. So, i-add mo lahat yan. And then yung total, yun na siguro. Pero sa akin kasi, ang pinakamahal na painting ko, nabili ng 70,000. Wow. Grabe. 70,000 pesos. 70,000. Curious po kami, ano po ba yung mga basic materials? Nababanggit niyo na po kanina, di ba? Pwede Meron po ba tayong namin brush, yan? may coffee. Pwede po ba namin lang? Pwede na po ba namin matry? Okay, pwede. Mag-start tayo kung ano yung materials. Opo. Sige Okay. po. Ito yung kape, coffee powder. Amoy Pwede na ba amoy. nga Diba? Coffee. Okay. close up? Ayan. Ay, saan ba yun? Tara, punta tayo. Yun. Ayan. Yun. Coffee. Coffee Kasi talaga to, no? dapat powder talaga mga kasama. Ayan, powder. Ngayon, lalagyan lang natin siya ng warm water or wala tayong warm water. Pwede na itong tubig lang, kaunting tubig. Ayan. Saktong-sakto lang. Para lang Pero lagyan matunaw. natin pa ng para mas Nasa sariling timpla nyo rin. Coffee powder Siguro kung and gusto nila medyo water. dark, di ba? Tapos, imimix lang natin Mix lang. ng medyo pa nga Yung mga ganito pong kalaki po na mga painting po, gano'n nyo po katagal po natatapos? Pag matagal ka na kasi nagpipinta, madali na lang Madali yan na lang. Oo, kasi nasa isip mo na kung anong uunahin. Pero syempre, pag ikaw nagsisimula pa lang, mahirapan ka dahil hindi mo alam kung saan mo sisimulan. Kaya ang the best talaga, pag ikaw nagsimula na magpinta, lalo na itong coffee painting, practice ka lang ng practice. Huwag kang matakot. Kasi pag natakot ka, may stop na yung creativity mo. May stop na rin yung yung gusto mong mangyari. Ayan. Ang maganda sa Kape. coffee painting, talagang mabango din. Oo. Ang saya. Wag lang gagamit ng toyo kasi iba. Ayan. So ito na yung atin talagang Yung medium mixture. natin, yung mixture natin. Ito yung pigment natin sa coffee. Okay. Yan. Tapos, ngayon, dito ko ilalagay sa aking, sige, kukuha na lang ako dito. Konti lang. Kasi purong-puro siya Okay. So, nakatimpla na ngayon tayo ng ating medium na coffee. Ang gagamitin naman natin na papel is watercolor paper. Watercolor Oo, paper. kasi pag mga kartulina, alam niyo naman yan. Although talaga hindi Parang dudulas lang. di ba? dudulas, saka babaksak yung kulay, at saka hindi ganon Hindi ko makapit. Yes. Kaya dapat watercolor paper. Sige Ang watercolor paper, ito. Ang ganda. Kapal po Ito. lang.
So, nag-sketch na ako ng subject para mamaya Okay po. gagawin nila yung pipinta. So, ngayon, papel, then, syempre, pencil para pag-sketch. Tapos, mga brushes. Yun. Itong Pwede mga na po ba nating simulan siya kahit pa paano? Ayun. Okay, eto. Ngayon, pag nagsisimula ka na magpinta ngayon, kailangan mo na may tissue paper para panlinis ng brush. Tapos, yung ating water. Ayan. Yan. Okay. Sir, ko po. Sige. Yan. Water Yan. muna, water. Prepare na yung brush. Ayan, Okay, kailangan ito basa. yung dapat basa, no? Tapos, kukuha lang tayo dito. At eto ang tinatawag na mixing palette natin. Yan, mimix natin. Ayan. So, ang subject natin is apple. Apple. Yan. So, kaya na magtatansya kung ano yung... Gaano ka-dark, gaano ka- dark. So, Yes. ngayon, ang application kasi nito, ililib mo ngayon yung mga light area o yung highlight. So, ito is a medium color pa to. Medyo ano pa siya, maputla pa. Lagyan pa natin ng ano, ng mas dark. Depende po talaga siya sa kung anong gusto mong mangyari, no? Kung anong kulay Ang gusto mong din, yung mangyari. gusto mong makita. Yan. So, ang reference natin, mas dark doon, ano? So, ito dark natin. Oh, may pattern pala. Okay, susundin na lang natin yan. Tapos, dahil siya ay kailangan ng tubig, ano? Para ma-soften, tsaka makapag-produce tayo ng mas lighter. Ayan. Pag mas Damihan pa lighter- natin ng tubig, mas lighter pa siya. Okay. Pag gusto mo lighter, medyo matubig po. No? Okay. Yan, no? Sir Yeye, ito pong mga ginawa niyo po, paano niyo po ito na preserve? Hindi po ba to kapag natalsika ng water? Baka pagkatalsikan ng kape po. Merong ini-spray dyan para ma-preserve, like yung mga fixative, hindi ko na sasabihin ng brand. Ayan. Or pag ikaw gumamit ng egg, pwede siya ma-preserve kasi ginamit ko yan eh. Dahil ako'y... Hindi po siya nilalanggam? Pag may asukal. Kasi meron akong, may nagtanong sa akin, sabi niya, ang putla-putla ng painting ko. Teka na, ano ba ginamit mo? 3-in-1. Ayun lang. May cream kasi eh. Ilagyan mo na may milk yan. Tsaka ano yun, lalanggamin pa yun. Sugar din yun. So ito, hindi. Basta wag lang Purong kape. ano siya, mabasa. Pero kung gusto mo ng, ayan. So eto ngayon, i-highlight natin. Konti. Ay, madumi yung aking brush. May Pwede na kami mag-start din. Yes, Kung yes. makikigaya po Yes, kami, okay. ha? Meron tayong Yun, mga sige po. prepare na dito. Ito yung mga mixing palette nyo. Ayan, may kanya-kanya na kayo. Tapos may mga brushes dyan. Yan. Sino pa gusto? Ako po, Yan, pengi po ako. Na-excite ako kasi hindi na mag-mix-mix ng ibang color. Ayo, mas Po. maganda eh. Isang kulay na lang eh. Napapadali. Napapadali. Siguro maganda po talaga to sa mga beginners natin. Pero speaking of beginners po, Sir Yeye, ano po yung tips ninyo para sa mga beginners naman na gusto pong itry ito? Dapat pag nag-start sila ngayon, pag-aralan nila yung tone values, importante yon. Then yung composition. Tapos, dapat continuous ang kanilang pagpipinta. At huwag matakot. Like ngayon, makikita ko sa inyo, umpisang hagod nyo, matatakot kayo. Okay lang yan. Sige. Intimidate nga po Ang ako. technique dyan is enjoy. Tama. Enjoy mo ang Enjoy pagpipinta. Pag nagkamali at hindi maganda, okay lang yan. Sa susunod, alam mo na. So, kaya dapat yung mga bago magsisimula, i-enjoy nyo lang. Huwag kayong matakot. Tapos, pinta lang ng pinta. Then later, malalaman nyo, one time, uy, nagawa ko na itong 10 minutes lang pala. 10 minutes. Hindi namin matatapos. Ayan. Okay. Sisimulan na rin po namin yung sa amin, Sir Yeye. Oo, sige. Ikaw
Ikaw, Ian, yung brush mo. Titingnan ko muna yung ginagawa niyan eh. Oo nga. Sir, kung paano niya ginagawa, pag mas lighter, pag mas dark. Tapos, by using tissue paper, makakapag, makakagawa kayo ng highlight. And then, para Tissue mas-open paper. din, Ayan, Ay, oo nga. Ayan. Pinipress. Katulad nito. Nagkaka-texture po siya. Galing. Ayan, may highlight na. Amazing. So, pwede nyo pang i-dark yung kilid. Yan. Maganda pa talaga. Sobrang... Lahat ng mga ginagamit natin, makikita lang po sa bahay. Oh. Pwedeng simulan Paper, ng mga brush, kasambahay natin. water. O mga kasambahay ha, hindi pa tayo dyan nagtatapos, nagsisimula pa lang tayo. Ako nga, wala pang nasisimulan. Abangan nyo naman po mamaya yung ating finished product ha, kaya wag po kayong aalis. Di ba, Sunil? Yes! Pero syempre, ito may pahabol tayong question para kay Sir. Yes. Sir, natatandaan niyo po ba yung pinakaunang na-paint po ninyong subject nung nagsisimula pa lang po kayo sa coffee painting? Ano po yun? Yung wife ko nga. Ah. Yung magpa-portrait sa akin. Siya Yun talaga yung pinakauna po. Oo, unang-una. Although kasi may background ka na sa pagpipinta no? Kaya para sa'yo, okay lang. Pero hindi ganun kaganda pa. Kasi pag nagsimula ka sa isang bagay, nangangapa ka pa Opo. Kaya dapat, Ito po ba dire-diretso yun, lang. Sir Yeye? Ay, okay. Ayun pala. Ayun pala Grabe, hindi pa po kayo sanay niyang part First na time yan. pa yan. Sobrang ganda. Yan ang kauna-unahan kong coffee painting. Galing. Galing. Unang-una pa yan. Galing Sobrang memorable kasi wife niyo po yung nagawa ninyo. Ang galing naman yan. Yes, kayo naman mga kasangbahay kung gagawa kayo ng sarili ganda nyong coffee painting, sino ang ipipinta nyo? O kaya, pwede rin namang share nyo po ang inyong mga sagot down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! At mga kasangbahay, stay tuned lang dahil marami pa tayong fun surprises para sa inyo sa aming pagbabalik. Magandang umaga ulit sa inyo mga kasangbahay and we're back here on Good Morning Kuya! At syempre kasama niyo po ang inyong munting kasinera at bago tayo magluto today, check muna po natin ang mga presyo po ng mga pangunahing bilihin dito po sa mga palengke sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of May 4, 2026, ang imported po na bigas ay nasa 43 hanggang 64 pesos per kilo. Ang local naman po na bigas ay nasa 45 hanggang 74 pesos po kada kilo. Sa atin naman pong mga karne, ang pork ay nasa 223 hanggang 406 pesos kada kilo. Sa mga isda naman, ang galunggong po ay 244 pesos per kilo. Sa mga gulay, ang ampalaya, 116 kada kilo po. Ang kalabasa, 64 pesos naman po. Ang sitaw, 102 po ang 3 hanggang 4 na bundle. Ang talong naman po, 81 pesos po. 3 to 4 bundles din po yan. Ang kamatis, 64 pesos per kilogram. Ang bawang po, 147 hanggang 375 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas, 92 hanggang 100 pesos po. Ang puting sibuyas naman, 90 hanggang 112 pesos. Ang sili, 143 pesos. At ang luya, 130 hanggang 161 pesos kada kilo. Ang asukal naman po na refined, 82 pesos kada kilo. Mahal. Ang itlog, 8 pesos po per piece. At ang mantika, 97 pesos hanggang 161 po per liter. At ito na nga, dahil ready na yung mga ingredients natin. Huwag na natin patagalin pa. May nagbabalik po ng mga chef sa atin today. Tawagin na natin ang magtuturo sa atin po ng kanyang classic and timeless recipe. Siya ang executive chef at may-ari ng Studio Fusion 21 Restaurant at yung painting, unang-unang painting ni Sir Yeye. Walang iba kundi si Chef Gigi Francisco! Good morning, Chef! Good morning! Good morning sa lahat. Sir, welcome back po! Yes po.
na naman ako. Oo nga. At excited na po ako sa iluluto niyo po for today. Ano po ba, Chef, ang ipe-prepare niyo po para sa amin? So, ang prepare natin for today is Iloilo Lapas Batchoy. So, sa mga nakapunta ng Iloilo at sa mga hindi pa nakapunta, ito yung aming famous na Iloilo Lapas Batchoy. Ayun na nga, Chef. Sige po, ano po ba ang ingredients po So, na meron tayong batchoy? ingredients, yung Mickey natin. Okay. So, usually sa Iloilo, meron kami talagang ginagamit dito na Mickey. Na kahit hilaw, pwede mo siyang kainin. Yes, made from Pavia, Iloilo. So dito, ang napili ko dito, isang brand dito sa atin, pero masarap din siya, which is malapit doon sa quality ng Mickey namin sa Iloilo. Pero, Chef, ito ba ay egg noodles po siya? Yes, yes. Okay, Tignan okay siya. po. So, meron tayong oil. Actually, ang batchoy kasi, pag nagtitinda ka talaga ng batchoy, Opo. hindi na kailangan magisa-gisa pa kasi Opo. gumagawa ka talaga ng pork soup base niya. Galing sa Okay. mga skull ng, ng baboy. Masarap kasi yun eh. Opo, Yung may mga malinamnam. laman-laman. Yes. So, dito, on the spot natin gagawin. Kaya meron tayong mga stir-frying konti. Okay. Awesome! Ayan. So, meron tayo ditong ginamos. Ginamo? Yung ginamos is bagoong ng Iloilo. So ito yung nagpapadagdag ng umami taste doon sa aming sabaw. Sarap. No, so ang authentic na batchoy talaga, meron siyang ginamos. Okay po. Then, meron tayong pepper. Ang Iloilo food, kami mga Ilonggo, mahilig kami sa pepper talaga. Pag Okay. batchoy, mas masarap pag maraming pepper. Oh. Yes. So meron tayong chicharon. Okay po. Meron tayong pork meat. So pwede namang kasim, pwede namang pork belly. Meron tayong pork liver, atay ng baboy. Okay po. Tsaka yung intestine. Okay. Pwede naman siyang optional na hindi mo siya lalagyan, pero usually meron siyang ganon. no? Apo. So meron tayong toasted garlic, meron tayong boiled egg, meron tayong spring onion, at saka sa amin kasi sa Iloilo, Apo. ang patis, toyo siya. So pag bumili ka doon ng patis sa tindahan, bibigyan Bibigyan sa'yo sa'yo toyo. toyo. Yes, hindi kami na-expose eh. Yung younger days namin. Pag sinasabing patis, toyo yun. Okay. So ngayon lang, na-expose ka na may patis pala. So ginagamit ko na siya pang additional sa flavor. Okay po. So parang fusion na siya. Okay Ayun. po. Sige po, Chef. Start na po tayo. Ano po ba ang So ang unang-unang unahin step natin dito, gigisa muna natin ito yung on the spot natin na gagawin, ha? Yan. So ito yung tinatawag natin on the spot. Kasi pag batchoy talaga, Ready na po ipiplating lahat. mo lang siya, kukuha ka na lang ng sabaw. Okay. So dito, gagawin natin yung sabaw niya. So konti lang. Di ba ako nakatikim, Chef, ng Lapas Bar? Yes. Ever. So ilagay natin yung ating pang flavor. Bawang at sibuyas na yan. Yes, Chef. oo. Tapos, konting bagoong. Hindi naman. Oo, kasi ito yung nagbibigay ng flavor. So dahil konti lang, pang isang serving lang, Konti parang lang. pinch lang siya, yes. Okay. Okay. So konting gisa-gisa, nilalagay na natin itong sabaw natin, pinakuluan na to. Opo. Galing sa buto-buto. Sarap. Okay? So itong gawa natin ngayon, napakadali. Within 5 minutes, kaya mo na siyang gawin. Opo. Okay, so mag-a-add tayo ng konting bechin. Konti lang. Okay lang yun. Kasi ang authentic talaga na batchoy, may Meron bechin. po. Yes. So, konti lang. Ang alam mo, Chef, naisip ko, parang ito yung mga, pwede nating, tawag dito? Pepper. Panlaban dun sa mga Yes. spa, Oo. sa Yes, laksa, yes, di ba? Meron So- tayong sariling version dito sa Pilipinas eh. So, ito, mo lang siyang. Konting pakulo lang. Opo. At saka ang flavor natin sa on the spot natin na paggawa ng sabaw, huwag siyang maalat. Kasi Okay. maalat na yung chicharon, may Oo alat nga. na yung ating Mickey. So pag maalat yung sabaw mo, sobrrang alat na siya. Tama. So kailangan manamis-namis yung sabaw para pag combine natin sa ating Mickey at saka chicharon, nagbe-blend yung lasa. Ay, oo Yan. nga. So pakuluan lang natin. So habang hinihintay nating pakuluan yan, lalagay na natin yung ating mga ingredients dito. So Okay. napakadali lang. So, i-plating na natin. Ilalagay lang yung mga ingredients. Di ba, Chef, ganyan din yung yung Vietnamese pa. Yes. Ina-assemble lang din, tapos Yes, lalagyan ng oo. sabaw. Ay, So, sarap. pag
pag kulang yung lasa mo, Opo. yung alat mo, siniserve yan siya with toyo. Toyo. Toyo Okay. talaga sa amin. So, Opo. pwede ka magdagdag ng toyo. So, katulad ngayon, nagkumukulo na siya, pwede mo na siyang ibuhos. Ay, ganun lang Yes, kabilis. oo. So, ibubuhos mo lang siya. Pwede ka mag-add ng konting patis Opo. or pwede namang toyo. Toyo. Yes. Ako din, chef, narito na. So, ayan na siya. O, di ba? Ang dali-dali lang. Tapos pwede maglagay ng chicharon. Yes, chicharon pa. Ayan. Yan. Ayun, ang sarap. Nako, patay na Sa ang mga gustong diet. matuto, ito yung pinakadali. Meron ka lang pinakuluan. Actually, kahit chicken stock, pwede mo siyang gamitin. You can add pork cubes ng konti. Okay. Ayun. Tapos, Sobrang chef, dali. on the side, yung toyo Yes, yung po, toyo no? at saka pepper. Usually sa mga batsuya namin, May toyo naka- at saka pepper talaga May on the nakalagay. side. Yeah. Alright. Then, pwede siyang pandesal or yung puto manapla natin. Meron tayong puto manapla mamaya. Ayan, sige, mamakita natin yan mga kasangbahay mamaya. Pero eto na po, ang ating Iloilo La Paz Batchoy. Ayun, ang sarap! Mamaya tikman natin po yan mga kasangbahaya. Pero syempre may pahabol tayo munang question para kay Chef. Chef, eto na nga, kung kayo naman mabibigyan kayo ng chance na kayo po ba nagko-coffee painting? Kasi si Sir Yeye. Mga kasangbahay. umiinom lang ng kape. Umiinom lang ng kape. Si Chef po yung pinaint ni Sir Yeye, di ba po? Siya po yung asawa ni Sir Yeye. Ayan. Pero hindi po kayo nagko-coffee painting. Hindi. Pero kung kayo naman po ang magko-coffee painting, sino po, ano ang ipipaint ninyo? Siya. Ah! Pero baka stickman lang. Ganun talaga, pero ma-appreciate na po yan ni Sir Yeye. Ayun o, kinilig naman ako mga kasangbahay. Pero kayo naman, mga kasangbahay, kung gagawa po kayo ng sarili ninyong coffee painting, sino o ano ang ipipinta ninyo? Share your answers po down below sa ating pong Facebook at YouTube Live. At babasahin po natin yan mamaya isa-isa. Kaya, Chef, basahin po natin yun. I-comment mo na! That's right! Puntahan naman ang ating pang ibang mga kasama. Puntahan natin sila. Tingnan natin kung kumusta na ba ang inyong mga coffee painting. Ayun, napipicturean na. Ang bilis lang gawin. Wow, sana all. Ito yung mga gawa namin. Ang ganda! Ang ganda sa unang tingin, tinan mo. O, tama na. Or i-zoom. Basa pa siya. Pwede na Basa pa eh. ipakita, no? Pero ang oras natin mga kasambahay ay 7:17 a.m. and it's time for our artwork Ay, reveal! ngayon pa lang pala magre-reveal. Oh, Ah, syempre sige. kasama pa rin natin si Mr. Wilfredo Yeye Calderon. Okay. Reveal na, reveal. Ah, medyo napa-advance yung pag-ano natin doon, reveal natin. Iyan, ang pakita ating mo na. art. Pero sige, para Sige, sabay-sabay kayo muna. tayo. Ano? Hindi. One, Na-reveal na. two, Sabay-sabay na lang, sabay-sabay para... Kasama na ako. ang cute! O, diba? Sino mag-aakala? Kami gumawa niya. Siyempre with supervision ng ating maestro. Ay, maestro. Yung ating nagtuturo sa atin. Parang ang sarap diba? nung mansanas nung kay Ian ah. Oo nga. Ginagalingan ni Ian. Parang Ginay ni Sir Wilfredo eh. Oh. Yehey! Itong mga to ginawa namin, may mga techniques na nakuha kami galing kay Sir Yeye. Pero pwede niyo po bang i-explain sa kanila, Sir, yung mga ginawa natin din sa ating mga artwork? Ito mga ginawa namin, napaka-simple. Kasi kailangan, pag nag-start ka pa lang, huwag kang pipili ng mahirap Ay, oo. gawin. Oo Kasi nga. hindi ka pa familiar sa medium, lalo na pagpahid mo ng brush. Kaya simple, ang aming simpleng object ay yung mansanas ni Eva. At ang saging ni Ian. Oy, saging ko. Aking saging yan. Oh. Diba? So, importante yung natawag ng light and shadow para mabigyan buhay ang yung, subject. Yun nga, importante yung pag Maganda yung highlighting Joshua. din. Ganda. Ganda o, parang turon na. Parang minatamis na kagad. No. Pero kanina nga po nung kinukuha na siya ng picture, parang sabi, oo nga no, parang andoon yung mas maganda siya sa Image. sa image talaga kasi pag nakikita mo lang siya ng ganito. Pero ayan ang galing. Ganda ng kay Ian, no? Ay, kay Ian. Parang puso minsan sa screen eh, no? Hindi ba?
Ayan ang Oh, aroma ng mansanas naman. pagmamahal. Ang bango eh. Oh, di ba? Oo nga, di tulad ng ibang mga pintura, medyo may amoy na hindi maganda. At least yan. ito, hindi nagagabal yung amoy. Ano ko lang, tip ko lang, pag mahal mo sa buhay, ipinta mo ng kape. Ayun. Parang, Ibigay ng aroma ng pagmamahal. yun. Aroma ng Si Chef pagmamahal. nagre-react na naman siguro si Chef. Pero ito, after po namin siya magawa, paano naman po namin siya Okay. mape-preserve? Paano namin siya mas Ah, presentable store. na maidi-display or maibebenta? Una-una, pag maganda na siya, ayos ka na, masaya ka na dun sa painting mo, patiin mo muna, no? Pag natuyo, spray mo ng fixative. Yung mga fixative na yan, nabibili naman sa mga art supply o Fixatives. fixative. Okay. And then, pag na-sprayan na, the best is pa-frame mo na. Tama. Ayun. Pag na-frame na, at least ano na siya, protected na siya. Kaya, hindi lang protected kasi mas maganda ihang na. Tama. So, ganda i-display. Dahil display na. Ayan. Kaya kayo, subukan nyo na mag-copy painting. Tama. Very At saka affordable. nakatanggal ng stress, no? Kasi Ayun. naaamoy mo rin ang bango. Yes. Tsaka parang maganda po siya sa mga kids, lalo na dun sa mga medyo hindi pa masyadong maalam sa colors. Yes, oo. Magandang panimula sa kanila. Actually, copy painting, para sa akin, stress reliever eh. Opo, totoo po. Pero mo kahit nagpipinta, katulad na pag nasundan ko kayo kanina, sige lang ng sige. Pero alam niyo, nagkakamali na kayo. No? Sige lang. And then later, makikita mo, unti nakikita mo yung dapat ayusin eh. At pag natapos na yung painting, ang sarap ng pakiramdam. Kaya yan, naalis na yung stress. Very fulfilling. Pag nakita mo na end product. Sir Yeye, para po sa mga katulad namin na baguhan lang sa ganito, gusto pong mag-training sa inyo, gusto pong magpaturo, saan po ba nila kayo pwedeng makita? Nagsasagawa po ba kayo ng mga workshop? Yes, pero kaming restaurant, pero yung restaurant na yun, dinesign namin art and food. So, doon naka-display yung mga paintings ko. Kung gusto nyo makita yung mga paintings doon sa aming restaurant, Studio Fusion 21. And then, pwede kayong mag-message sa amin doon sa Studio Fusion kung interesado kayo ng tutorial. Ang tinuturo ko ay yung copy painting, watercolor, pwede rin acrylic. So, yun ang aking sinishare para sa gustong matuto ng art. Ang ganda naman po nung ano Kaya ninyo, Studio area. Fusion. Studio Fusion is studio for the art and fusion for the food. Kaya nga fusion. pag maghihintay ka ng pagkain, tingin ka muna ng mga painting. Busog yung mata, busog na- kayo Yeah, dyan. tama. Perfect! Pero baka may gusto po kayong batiin naman, Sir Yeye. ang nga pala, no, itong month of May, meron akong mga exhibition. Wow. Ang Copy Artists Philippines, isa na rin akong miyembro na pinamumunuan ni Anway Puwat Ganyo. Ito po ay Shade and Brew, an art and copy experience sa Clock-In Ayala North Exchange, Makati. May 9 to 14. Guest artist lang po ako doon. Pero maraming artist na makikita kayo doon. Then, sumunod sa this coming May 14 to 17, meron akong 8 works na dadalhin sa Hong Kong. Wow. Ito'y kasama kami sa Affordable Art Fair Hong Kong 2026 under ng Walls Gallery. So, marami din kaming artist doon. Yan. Kaya yung may mga tiga Hong Kong, tignan nyo yung Bisitahin niyo. bisitahin. And then this coming June 15 to 30, na-invite ako sa isang group exhibition. Ang title is Catch It If You Can. Sa RIP Gallery, dito yan sa DB Sullivan Building, sa San Juan, Petro Manila. Yun. Daming Napaka-hectic ganap. pala niya. Sir Yeye. Awesome. Maraming beses nyo siyang pwedeng makita mga kasambahay. Kaya punta na kayo dun sa mga dates na nabanggit. Tsaka dun sa mga areas na malapit sa inyo na pupuntahan ni Sir Doon Yeye. sa Studio Fusion. Yeah. Oo, Pwede Studio tayo Fusion. magkwentuhan Studio Fusion. habang nagkakape. At Yun. busog kayong At lahat. coffee O, painting. di ba? Si Chef ang bahala sa pagkain. Oo, talagang maganda na. Mabango pa itong coffee painting pieces natin. Kaya maraming salamat po, Thank you Mr. so much po. Wilfredo Yeye Calderon sa pagbisita po sa amin dito sa Good Morning Kuya. And we look forward to seeing more of your work.
Once again, maraming salamat po. Yun oh, ganda oh. Marami pa tayong natutunan mamaya. Kaya tutok lang dahil we'll be right back. Morning mga kasangbahay, nagbabalik po ang Good Morning Kuya at time check muna tayo. Ngayon ay 7:30 in the morning at ito nga mga kasangbahay, alam nyo ba na kung high blood kayo, meron din pala yung epekto sa ating mga mata. Naniniwala ka ba dun, Rose? High blood tapos mata? Oo. May relation ba yun? Parang ang hirap makonect ka, di ba? Ay. Pero ito mga kasangbahay, kasi meron talaga siyang epekto sa atin, lalong-lalo na sa mga mata natin. Pero kung paano ipapaliwanag sa atin ng ating doctor, si Dr. Kevin. Good morning, Morning, Dr. Good morning. Good morning. Welcome back po. Yan, greet niyo po yung mga kasabay natin. So, good morning po sa ating mga kasambahay. Salamat po sa Diyos at tayo binigyan ulit ng isang pagkakataong makapagbahagi ng mga kaalaman tungkol sa mata. Yun. Doc, na-mention kanina po ni Celine kanina yung relation po ng high blood pressure sa mata. Ano po ba, paano po ba naapektuhan ng high blood pressure ang mata? Okay. So, parang hirap isipin no, na connected pala ang high blood sa mata. No? So, ang pinaka-explanation po kasi dyan, kasi di ba ang katawan natin nabubuo ng mga arteries, veins, di ba? Lalo na yung arteries na tinatawag. No? So, ang arteries po natin ay tinatawag na systemic, kumbaga all over our body. So, hindi po dyan exception ang mata. No? So, meron din po tayo yung sa retina part ng mata natin. Kung makikita po ninyo itong modelo ng mata. No? So, ito po nanggaling sa ating utak. Tapos ito po mga blood supply, no? Na nakakonektado rin sa ating retina sa loob ng mata. So, kung tutuusin, itong mga ugat na to, no? So kung anywhere in our body may mga bara, build up mga plaques dahil sa ating high blood, no, naapektuhan din po itong mga arteries sa loob ng mata. So hindi ibig sabihin na tayo ay high blood, iniisip lang natin lagi yung BP, no? So when you call high blood, diabetes, it's a systemic condition. Kumbaga, kung meron kang ganung problema, anywhere in your body can be affected. Pwede pong magkaroon. Dok, meron po bang tawag sa sakit na yun kapag meron kang hypertension tapos naapektuhan po yung mata? So, sa amin, sa clinic, usually, ang tinatawag natin dyan is hypertensive retinopathy. Retinopathy dahil yung retina ang nagkakaroon ng mga problema. Which is, number one is yung mga pagdurugo. At saka yung mga ischemia, yung mga areas wherein yung mga puti tayo nakikita na hindi na po doon dumadaloy yung dugo. So, para siyang stroke or mga pagbabara rin na nangyayari sa utak at sa puso. Okay. Doc, ano nangyayari sa mata kapag may ganun po? May hypertensive retinopathy? Ano pong parang kumbaga, may mga initial signs po ba? Nakakakita pa ba sila? Okay. So, usually, pag hypertensive retinopathy, may stages din po kasi siya. May 1, 2, 3, and 4, no? So, kung makikita niyo po sa larawan, no, yung tinatawag na AV nicking, hindi siya masyadong obvious, pero sa amin, sa mga ophthalmologists, nakikita namin siya as a parang pagpatong ng artery and vein. No? Kung makikita yung nakabilog, no? So yung nakabilog na part, yung lighter na part, yun yung artery po natin. Ang nangyayari po dyan is kumakapal po yung lining or nagiging very thick siya na to the point na naiipit na niya yung vein sa likod. So parang nagkakaroon ng criss-cross, no? So it's an early sign of a hypertensive retinopathy. No, usually pag ganito, wala pa yang napapansin. Kumbaga, malinaw yung mata, parang okay lang sila pero nagsisimula na po. So ito naman, itong electron microscope ng ugat mismo, nakikita niyo yung lining, no? Yung picture dito sa left, nakita niyo yung white part, doon dumadalo yung dugo eh. So, maganda-ganda pa. Yung sa kabilang picture, nakikita niyo parang nag-fog na, no? Medyo nag-haze na yung kulay. Kasi, sumisikip na rin po yung daluyan ng dugo. So, yan yung mga changes na nakikita natin early in hypertensive retinopathy. Dok, ano po nararamdaman ng mga pasyente na nagkakaroon na po ng hypertensive retinopathy? Tsaka,
Kailan po yun? Like, for example, pag po ba na-diagnose ako na high blood, automatic magkakaganto na. Okay. Good question. So, usually, hypertensive retinopathies, early stages, wala. As in, okay na okay sila. Malino yung iba nga, 20/20 pa yung vision, no? Later on, pag dumami na yung sintomas, which is after itong AV leaking, nakikita natin meron na yung mga patches of blood, may mga bilog-bilog na dugo na, naglilik na po yung ugat. So, umihina in lining, nag-leak out, tapos may mga white areas, tawag natin cotton wool spots, areas of poor blood flow, no, doon na nagkakaroon ng mga sintomas. Like yung mga black spots, no, minsan biglang panlalabo ng mata, no, yung pagising nila, kala nila nakapatay pa yung ilaw, yung pala dugo na yung nakikita nila. Opo, ganun extent, no. So, yun yung mga times na, siyempre, most people doon pala nagpapacheck kasi may nararamdaman na sila. And marami sa kanila, medyo late na rin eh. Pag nakikita mo, oy, may maraming symptoms, mas mahirap na po siyang gawin. Opo. Dok, nasabi niyo po kanina na nakikita nila may mga black spots, pero meron po bang physical manifestation like namumula yung mata o kaya... Laging pula yung mata. Pula yung Okay. ganun. May ganun po ba? Magandang tanong din yan kasi alam mo yung very common din yung tinatawag na subconjunctival hemorrhage, no? Yung parang pasa sa mata. Kung wherein yung puting part ng mata mo nila biglang nag-red, no? Biglang nag-bleed. It's an early sign din na pwedeng may hypertension or any, no, yung iba kasi strenuous activities, yung biglang pagbuhat, pumutok yung ugat, nagle-lift ng weights, di ba? Yung mga ganon, biglang namula. So, pwedeng early sign ng hypertensive retinopathy, or pwede lang din because nag-exert ng effort yung pasyente, pwede nangyari. Pero, kaya minsan yung mga ganitong sign, kahit sabi mo wala siyang panlalabo, ayaw natin siya ipagbaliwala. Opo. Kasi pwedeng, ano na pala to? Lalo na pag nasa edad na, alam mo, medyo hindi po tayo particular na nag-check, no? Medyo lumalaki po tayo, no? Hindi tayo maingat sa pagkain. So, kailangan. Hello, broski. Nagbubukan ka. Patingin nga ng mata. Uy, bagong gising lang tong pagkapula ng mga tao. Patingnan mo kayo yung mata mo mamaya. Pero Doc, ito yung mga yung mga treatment po dito sa natin sa hypertensive retinopathy. Ano po ba yung mga treatment options? Okay, treatment. So number one is co-management talaga yan sa ating cardiologist, no? Sa nagmamanage ng BP kasi no matter what, anong gawin po natin, pag hindi po natin makontrol yung BP, nandun talaga yung problema eh. Yun yung kailangan natin i-address, number one, no? So manage your BP, magpa-checks ng blood pressure, keep a healthy lifestyle, no? Yun yung number one. Pero kung sakaling nandito na talaga yung problema, so ginagawa namin, sometimes we do laser treatment, no? Laser to seal off yung mga dugo. Hindi po siya masakit, ilaw lang siya, so nakakatulong po yun para i-stop, parang wine-welding mo po yung dugo para po magsara. Ayun, Doc, na-mention niyo po yung pagiging healthy lifestyle. Pwede po ba natin, Doc, bigyan ng mga specific? Ano po bang dapat gawin? Sa tulog, sa pagkain, sa exercise? Paano po ba yun, Doc? So, healthy lifestyle encompasses everything talaga yan na kumbaga holistic, no? Isipin po natin yung katawan natin is, syempre, lalo tayong tumatanda, lalo po talaga tayong maging cautious dapat, no? Hindi lang yung bata lang ako. Kaya actually, tinuturo na namin sa mga bata, no? Start young. No? Kung bata pa lang kayo, no? Ugaliin nyo na po mag-exercise. Okay, sa mga bata sa bahay lang nagsa-cellphone. No? Do family activities po na makakapag-encourage ng healthy lifestyle, exercise, proper diet. Bigyan natin ng mga gulay, a mix of gulay, mga healthy foods. No? Mag-exercise, gaya ni Ian. No? Si Ian, very healthy ng yun. No? Hindi porket tayo ay payat, hindi tayo hypertensive, di ba? Marami pong mga payat na tao is innately, payat lang talaga sila pero mataas din po ang kanilang blood pressure. So always check, no? Go to your cardiologist at least every 6 months or every year para lang malaman kung okay po kayo. Do your blood test. No? Tapos tayo po ay laging maging maingat sa kinakain. No? Wag lang yung, fast food. Lahat instant, no? So, yan yung mabilis magpataas ng blood pressure, mga maalat na pagkain. Doc, halimbawa, matigas ang ulo ko. Hindi ako Bakit nag-healthy naman? lifestyle. Kasi hindi rin ako nagpa-check up. Tapos meron na pala akong hypertensive retinopathy. Ano po yung magiging complication po just in case na late ko na po nalaman? Okay. Agapan. So kung matigas talaga yung ulo at ayaw talagang magbago,
Worst case scenario kasi sa hypertensive retinopathy, besides yung pagdurugo, yung tinatawag natin papil edema. Itong ugat po natin, yung yellow part na connected to our brain, pwede po siyang mamaga. Ito yung grade 4 na hypertensive retinopathy. Ang nangyari po doon is biglang malabo. Nagsha-shutdown yung paningin eh. So, nangyayari po talaga yon, no? So, yun yung nakakatakot kasi hirap siya i-reverse. So, sometimes, nakokontrol mo lang yung situation, pero yung linaw, hindi mo na naibabalik. So, sa akin talagang, bago pa naman umabot yun, it takes years din eh. No, kunyari, na-diagnose yung tanong mo kanina, Celine. Kung sakali na-diagnose ka, how long ka kailangan magpa-check? Usually, mga 5 years or up, doon pa lang tayo nagkakakita ng mga manifestations sa mata. Sometimes nga 10 years pa eh. Kaya yun ang nakakatakot kasi minsan napapabayaan talaga. So actually, nakikita niyo yung sa larawan, yung central retinal artery occlusion. No? Ito yung one of the ophthalmologic emergencies sa mata. Nung mapapansin mo, namutla na yung retina niya, sa gitna na lang yung buhay, yung macula. So yan, biglang labo ng paningin yan. As in, parang ilaw na lang nakikita nila. No? So nangyayari po yan kapag hindi na ma-manage yung hypertension. Dahil may nagbabara. Pwede rin po silang mabulag in the long run. Yes po. Stroke. Marami. Yan yung mga stroke sa mata na kinatatakutan din natin. No? So, actually, yung kanina, para makita kayo yung picture din, yung central retinal vein occlusion. Ay, nabulag na tuloy Oo, siya. yan. Hirap na siya, no? So, imagine nyo, yung paningin, yung buhay na walang diba? Walang sight, no? Mahirap talaga. Yan, yung mga ischemic optic neuropathy, yung pagmaga nga ng nerve. So talagang it all leads down to yung circulation, yung pagpasok ng dugo sa mata na bumubuhay dapat sa ating vision, no? Talagang pwedeng mawala. Okay. So, Doc, ayun po yung mga ilan sa mga sakit na pwede tayo magkaroon ng eye condition dahil sa high blood pressure. Okay. So, marami pa po pala na, Doc. Pero ito pong question natin, how to protect our eyes from blood pressure po sa ating mismong mata. Bukod pa po sa mga na-mention nyo po. Okay. So, minsan pag papacheck up tayo, maririnig nyo may eye pressure, no? Actually, it's medyo magkaibang pressure siya, pero usually pag eye pressure, glaucoma yung pinag-uusapan di ba? Glaucoma. So, ang blood pressure is also ganun din, no? May pressure tayong minamanage, no? So, sa akin, nag-encompass din kasi yung glaucoma and hypertension. No? So, pag meron kang hypertension, mataas din yung risk mo for glaucoma, no? Kasi in any blood flow or any water in the eye is also related to our systemic condition. So, talagang pwede maging effective. So, to manage, kumbaga para alagaan yung mga patients na may ganang hypertensive retinopathy, so, siyempre, number 1, control your blood pressure, no? Do your regular ophthalmologic checkups, no? Usually, pupunta tayo sa mga opta kapag medyo malala na yung kondisyon pero ugaliin po natin magpa-check ng mas maaga para hindi po too late ang mga nakikita nating diagnosis. Tapos yun, healthy lifestyle, huwag mong kakalimutan. Lagi po tayong kakain ng masustansya, no? Iwasan yung mga salty diet, mga high processed foods. No? Tayo po ay lagi mag-exercise. No? So gawin po nating daily na cautious effort and habit forming yung good lifestyle. Tapos kung meron pong mga binigay sa ating mga gamot, maintenance, no, make sure po, iinumin po natin, pero wag po natin naman na, okay, may maintenance na ako, pero pag chinek mo, 5 years ago na pala ako maintain. So, yun nga, kagaya ng pag-usapan namin kanina, actually, doctors are difficult patients. Totoo po yun. So, kami mga doktor, medyo matigas ang ulo, pero kailangan din po talaga natin magpa-blood test, regular blood test, kasi tayo po ay hindi naman mga bata, no? So, saka syempre ngayon, marami tayong mga instant talaga. So, yun yung mga nakakapagpa-raise ng blood pressure nowadays. Naku, ayan lagot kayo pag di kayo nagpa-check up. Thank you so much po, Dr. Kevin Tan, para po sa very important na information na sinare niyo po sa amin. Actually, very timely to, Doc, kasi di ba, pabata ng pabata ang nagkakaroon talaga ng hypertension. Di ba, Ian? Kaya yung mga kasangbahay natin dyan, make sure na nag-take note kayo sa mga nabanggit ni Doc Kevin, para maging healthy tayo. Kasi napaka-importante na dapat healthy tayong lahat. Diba? That's right! And syempre, babati lang natin si Doc ng happy birthday! Happy birthday,
Doc, happy birthday po, Doc Kevin. And yun, baka may message po kayo, Doc. Kahit short message lang po. So, exactly a year ago also, May 5. Wow. May cake muna kami, Doc. Wow, thank you. Happy birthday. Maraming salamat, GMK, no? Kuya Daniel. Thank you po sa inyong handog. Yay! Parang every birthday ko nandito. Oo nga, Doc. Thank you. Sakto eh. So, salamat po talaga sa inyo. So, na-appreciate ko po ang inyong munting handog, no? At saka sa pagkakataong makasama ko kayo sa aking karawan. Yay! It's always a pleasure to be here and sana po ay mas more years pa tayong magkasama at more information sa ating mga kasama. Yay! Happy birthday, Doc Kevin. Happy birthday sa aming favorite ophthalmologist! Thank you. At dahil birthday ang usapan, good vibes tayo, dagdagan natin ang good vibes na dala ng birthday ni Doc Kevin. Balikan natin si Joshua and si Tini. Happy birthday, Doc! Thank you, Joshua and Tining. Ang dami ng birthday na nasakto dito sa GMK si Doc Kevin at masaya kami na dito lagi nag-celebrate ng birthday si Doc Kevin. It shows na tagal na natin kasama si Doc Kevin. Ilang taon na. Hihi! Heart Doc! Tama ka dyan kasi we have more good vibes to share with you mga kasambay maliban sa pag-celebrate ng birthday ni Doc Kevin. At today, ang good story natin ay tungkol sa isang lalaki naman na nagbigay ng makakain sa isang batang may alagang aso na nakatambay sa labas ng isang convenience store sa Ozamis City, Misamis Occidental. Sa viral social media post ng uploader na si Rymark, papunta siya sa convenience store nang mapansin niya ang isang bata na kasama ang isang cute na puppy na nakatambay sa sidewalk. Nahalata niya ang kaawa-awang kalagayan ng dalawa kaya naisipan niyang bilhan sila ng pagkain. Pero pagkaabot niya sa bata ng pagkain, hinati ito ng bata at inuna pang pakainin ang alaga niyang aso. At dahil dog lover din si Rymark, ay naiyak siya sa nakitang pagmamahal ng bata sa aso. Saludo naman ang good morning kuya kay Rymark na nagpakita ng awa sa musmus na bata at sa alaga nitong puppy. At ang kanyang ipinakitang pagmamalasakit ay talagang masasabi nating Something good! Ang galing. Imagine mo, parang ngayon sa kanya, di ba? Naging selfless pa siya. Binigyan Malamang niya pa habang yung nanonood aso yung mga kasambay natin, nakangiti rin. niya. True. O ito, may mahalagang balita naman ako para sa ating mga kasangbahay. Tumaas na naman ang presyo ng langis ngayong linggo for the second time since last week. Tumaas ang gasolina ng 2.21 pesos habang 2.66 pesos naman ang oil price increase para sa diesel. Pero goods naman dahil may rollback sa presyo ng kerosene ng 3.53 pesos. Matiling nakaantabay sa further movements ng oil prices. Yun, no? Meron naman akong magandang balita, Ayan, no? yan. Bawiin mo yung magandang tabunan balita. natin yung hindi magandang news na yan. Para naman sa mga gustong magsimula ng kanila pong agriculture business. Mga kasabahay, alam niyo bang nagsimula na ang registration para sa Young Farmers Challenge or YFC Season 6 ng Department of Agriculture or DA? Ang goal ng challenge na ito ay matulungan ang mga kabataang edad 18 to 30 years old na makapag-start ng kanilang sariling agri-based enterprises. At para magawa nila yon, bibigyan sila ng DA ng startup capital. Kaya maliban sa meron ka ng chance na matuto at mag-grow ng business, meron ka pang chance na makatulong sa ating agriculture sector. Para sa mga interesado, hanggang May 30, 2026 pa bukas ang registration natin. Kaya makikita naman ang link o QR code sa official Facebook page ng DA Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs na @agri.amas. Yun, no? Good luck sa lahat ng mga youngster na dyan nasasali. 18 to 30 naman. Oo, mga young pa rin, kabataan pa rin Tama, sila na tama. kinoconsider. Batang-bata pa rin. 30 years old ba? Parang ano lang, 20. 30 Parang is ikaw the lang yan, 30 is ano the yan? 20 lang. Yeah.
na, kasama niyo na kami guys. Baka wow! gusto namin batiin. Baka gusto mo magtrabaho. Kasi may mga ano pa kayo, may mga topic pa. O para mas matuwa pa tayo guys, so balikan na natin si Ira ang munting kusinera para sa isang masarap at mabangong almusal. Take it away, Ira! Nako, mag-e-enjoy kayo sa mga pagkain natin for today. Bukod dun sa lapas batchoy na hinanda sa atin ni Chef Gigi. Chef, pwede niyo po ba kami i-guide sa mga dinala niyo pa pong food sa amin Yes. for today? So, meron tayong kansi. So, ang kansi namin is yung bulalo sinigang. So, ang gamit natin na pampaasim dito is batuan. So, Opo. sa mga hindi nakakaalam kung ano yung batuan, is a plum family. So, para siyang prutas. Ito, Ayan yung bilog. ayan. Actually, pwede siyang kainin raw, Pati Opo. yung dahon niyan, yung young leaves niya, kinakain namin yan. Okay. So, yun ang aming Wow. sour agent. Kansi. Yes, Yan. kansi. Ito yung ating KBL. So, ang Wow. KBL, kadyos, baboy, langka. So, yung black beans na to, usually, hindi ko alam kung tumutubo din to sa ibang lugar pero meron akong vlogger na nakikita sa Thailand. Opo. Nakapagpatubo siya ng kadyos doon. So, ang ating pampaasim dito, batuan pa rin. Batuan. So, kung makikita nyo sa food ng Iloilo, ang tanglad hindi nawawala. nga, no? Usually talaga, ang mga food ng Iloilo may tanglad. Okay Yeah, po. kahit marination namin may tanglad. Oh. So, kadyos, baboy, langka. KBL. Sarap. Kailangan na ng Okay, so, kanin. yes. Meron tayong puto manapla. So, ang puto manapla, gawa ko rin siya. Wow. So, ang ginamit ko talaga dito is bigas. Okay po. So, yung soak mo yun overnight, then gigilingin mo siya sa blender. Blender na dati sa palengke, merong gilingan Gilingan, Yes, opo. oo. Ayun. So, meron tayong, sa restaurant namin, Ilonggo platter ang tawag namin dito. Actually, may pork isaw pa yan. So, Opo. pork barbecue at saka yung aming famous Iloilo chicken inasal. Wow. Yes. At yung famous sa Iloilo na Iloilo Lapas Batchoy. Yan, yung mawawala. Grabe, parang dumayo na tayo sa Iloilo nito, mga kasangbahay. Pero chef, ito ba matatagpuan din nila po sa inyo pong restaurant? Yes, sa restaurant namin, lahat ng ito, makikita nyo doon, matitikman nyo doon. At marami pa. Yeah, marami Ayan. pa na Ilonggo food. Sige po, chef, promote niyo po ang inyo pong restaurant, pati Yes. yung gallery na rin po ni Sir Yeye. Sa mga gustong tumikim ng iba't ibang pagkain, hindi lang siya Iloilo food, international cuisine, Studio Fusion Restaurant located in Pasita Avenue, corner 15th Street, Pasita 1, San Pedro, Laguna. So doon makikita nyo ang famous namin ng mga bestseller, Singaporean cuisine, Thai, Vietnamese, Indian, European. So doon makikita nyo rin yung mga artwork ni Master Yeye Calderon nakahang sa aming restaurant. Yan, mga Pwede mo shout Opo, out? pwede So po, shout out chef. sa aking anak, siya Ina, manager ng aming restaurant. Sa aking friend, Julius, Ara, hello. At saka aking nanay at tatay sa Iloilo. Maraming salamat sa Good Morning Kuya sa pagbibigay ng opportunity sa amin para ma-share namin yung aming food dito. Ayun. Chef, bati kayo in Ilonggo. Paano ba yun? Pagka ng good morning, magandang umaga. Parang hindi na ako marunong Ay! Magandang umaga. Ayan, Ilonggo siya Kuya, ano yung magandang umaga? Mayong aga. Mayong Yan, mayong aga. aga. Mayong aga sa tanan. Ayun! Chef Gigi, maraming Yes, salamat salamat. po Gusto ko po na lagi kayong babalik dito kasi ang Yes, sasarap yes. talaga lagi ng Thank you, piniprepare thank ni you. Chef. At ayun, bisitahin nyo lang yung kanilang restaurant at i-follow nyo rin si Chef sa kanyang mga social media pages. Maraming Thank you. salamat po ulit, Chef Gigi Francisco. Mga kasambahay, sana po nag-enjoy kayo sa recipe natin for today. At ang lagi ko pong paalala sa inyo, don't forget to cook with love and cook it right! That's right! Balik sa inyo! Yes! Josh! Nag-improve ka na talaga sa art. Ang galing. Galing, Hindi, ano sa akin, hindi ko alam, parang natural lang lumalabas. Di ka nga nag-effort, no? Effortless. Grabe. Hindi, kasi magaling lang magturo si Maestro. Si Maestro Yeye, si Master Yeye. Maganda yung guidance sa atin, kaya nagawa natin yung ating mga artworks na to. Anyway, meron tayong, eto na ang ating schedules ng ating MCGI Diagnostic Center at MCGI Charity Centers. Ang ating pong MCGI Diagnostic Center na matatagpuan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, ay bukas po Monday to Friday. Pag Monday to Thursday po,
10 a.m. to 12 p.m. ang registration time. Pero pag Friday po, 5 a.m. to 9 a.m. At ang atin naman pong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday open po yan. Ang registration time naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang atin naman pong MCGI Charity Center sa Valenzuela City sa number 22T Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Open po sila every Monday. Ang kanila pong registration time ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m. Siyempre, nandyan din ang MCGI Charity Center Parañaque City. Sila po ay matatagpuan sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po sila dyan. Ang registration time po nila ay from 5 a.m. to 9 a.m. Siyempre po, meron din tayong MCGI Charity Center dito po sa Quezon City. Located po yan sa number 35, Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. At open po sila every Wednesday. At same lang din po ng registration time, no? 5 a.m. hanggang 9 a.m. At ang ating MCGI Charity Center sa Davao del Norte, nasa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday naman po ang ating schedule at ang registration time ay 6 a.m. to 11 a.m. At ang atin naman pong MCGI Clinic na nasa number 141E Rodriguez Avenue, Marikina City ay open every Friday, 5 a.m. to 9 a.m. Iyon, no? Kaya sa mga mga malapit po or nearby sa mga nabanggit po nating diagnostic centers, charity centers, libre po ang mga serbisyo po dyan. At ayun, shoutout muna tayo sa lahat na nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung gagawa sila ng sarili nilang coffee painting. Sino o ano ang ipipinta nila? Ito naman ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Teresa Texon, ang ipipainting ko ay ang friend ko para sumaya siya at mawala ang kanyang problems. Grabe ka magpasaya ng friend, ha? Ipipainting mo, ha? Oh, ang sabi naman ni Feli Villa Hermosa, siguro ang nanay at tatay ko na magkasama ang ipipinta ko. Remembrance forever. Awesome! Sweet naman. Ito naman, ang sabi ni John Nino Balatero, ang ipipinta ko ay ang aking pamilya dahil sila ang nagbibigay ng pangangailangan ko tuwing nandyan sila. Una sa lahat, kapag mayroon akong nakakausap sa tuwing may problema ako. At dahil dyan, i-shoutout din natin ang ilan pang mga commenters natin sa ating live stream. Si Ian Christopher Chua, si Merlina Rivera, Ben Fernandez, Boboy Venson, Bernie Bisara at si Rosalie Morales. Good morning at masaya kami na makasama kayo ngayong umaga. Good morning! Good morning! Woohoo! Yay! Nag-enjoy ba kayo today, mga kasambahay? O, balik kayo ulit bukas, ha? Kasi mas marami tayong guest Yun. na makakasama Yun. na may interesting knowledge and talent na i-showcase dito mismo Oy. sa GMA. Yes! At na-mention mo na nga, Tini, no? Isa na dyan ang mga bisita nating may dalang easy but fun workouts na pwedeng-pwede nyong gawin sa loob lang ng bahay. Stay tuned! Ako parang kinakabahan ako dyan, Wala ka Ian, na ah. naman. Di natin alam. Kinakabahan ako dyan, Ian, ah. Abangan Alis natin. ka ng alis, ha? Abangan Ay, natin. kung absent ka, maraming pagkain bukas. Magbe-breakfast ako dito. Wow! Ito para naman sa ating mga working tips, no? May healthy recipe tayo na madali lang po ihanda at easy to eat on the go. Nako, healthy tayo bukas. Kaya abangan niyo po yan bukas mga kasangbahaya kasama ang ating special guest chef. At dagdagan na natin ang pampahealthy natin dahil meron din tayong medical advice na mapapakinggan bukas mula sa ating guest doctor. Kaya abangan nyo lahat yan bukas mga kasangbahay. Huwag kayong a-absent. Yay! O, para na rin updated kayo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa official social media pages ng UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya Facebook page. Yes, eto na. Greetings na muna tayo. No, good morning lang sa Miranda Searchon family, kay Go, kay Tala, Ed, kay Sam. Good morning! Good morning po! Yay! And thank you, Doc Jack Mendoza of J Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry.
JA Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For increase, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 Unit 1 3rd floor, Bansanin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-3125-742. Yeah. Ay. Yung, Binabati kasi Ali ang ating ano. Ayun naman natin si Ali. Hello! Good morning. Tagal naman ng ano. O sige, sabi ko sa'yo di ba? Sabi ko sa'yo, mag-ayos ka eh. Walang nito. Iyan, ako naman ang babate. Good morning lang sa aking mommy. Happy birthday, mommy ko! Happy birthday! Yehey! Happy birthday! Yehey! And good morning sa Martinez Dental Clinic located at Gamit Street, Gamit Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Kung gusto nyong magpa-check ng inyong mga ngipin, ayan, punta lang po kayo dyan. Meron din silang branch sa Plaridel and you can contact them at 0448139403 and 0969051861. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rotap, for making my dream smile possible. Enjoy kayo dyan sa Japan. Yay! At good morning sa akin. Hello, Mamsi! Hello, Mamsi! Hello, Mike! happy birthday din kay Elise Matilia. Happy birthday! Sa ating financial advisor. Kaya nga. Hello. Yehey! Thank you for spending your Tuesday morning with us, mga kasangbahay! Kita-kits ulit bukas for more good vibes and good news dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya! Yehey!